This morning at salamat po sa pribilehiyo na patuloy po tayong pinapagindapat ng Diyos na mangaral na kanyang salita. And our text po, ito po yung dulo ng ating binasa kanina na sa ating pong scriptural reading. Ito po yung dulo nun. Okay, verse 31 and verse 32. Ang pinag-uusapan ng topic ay about wives at saka po husbands. Pero pagdating sa dulo, ito ang sinabi ni Apostle Paul sa Ephesians chapter 5. For this cause shall a man leave his father and mother, and shall be joined unto his wife, and they two shall be one flesh. And verse 32, this is a great mystery. But I speak concerning Christ and the church. Isa pong kamanghamanghang bagay mga kapatid sa pagkakataong ito na after niyo po i-discuss ang biblical responsibilities ng asawang babae at asawang lalaki, sa dulo bigla nang sasabihin, sa totoo mga kapatid, ang gusto ko talagang idein ay hindi ang mag-asawa, kundi si Christ at ang church. Wow, salamat po sa Panginoon sa kanyang salita. And our topic this morning ay pinamagatan ko po a gospel-shaped relationship. Let us pray. Our Lord, Heavenly Father, again, we thank you so much for this wonderful morning, wonderful day. Ipinagkaloob niyo po sa akin. Salamat po sa pribilehiyo. And hopefully, Lord, itago niyo po ako sa inyong likuran at kayo lamang po maitaas ang lahat. Ang Banal na Espiritu, samahan niyo po kami. Turuan niyo kami at amunin kami. Purihin ka, O Diyos, ito po yung sabat na langin namin. In Jesus' name, Amen and Amen. Kapatid, today is our Love Sunday in where we focus on the topic love, courtship, and marriage. Typically po mga kapatid, sa amin po sa Pilipinas, sa church, nagkakaroon po talaga ng isang buwan, minsan nga 2 buwan pa na pag-aaral patungkol po sa topic na yan dahil lalo na po kasi ang dami pong kabataan sa Pilipinas. Ano po? At syempre, kailangan po nilang matuto ng biblical courtship, biblical love, at syempre ang kahalagahan po ng marriage, which is ang dulo kung bakit may mga courtship. Kapatid, iba pa ito sa love of God. Hindi rin ito our love for God. Kundi ang pinag-uusapan natin dito mga kapatid is relationships po talaga. At ang ating focus sa bahaging ito ay ito nga pong gospel-shaped relationship. Kami po ni Mrs. ni Kathleen, kami po ay mag 2 years. Tama ba? Baka nagkamali ako. 2 years. Kami April. Yan. Parang talo na agad yata mamaya sa game. Okay? At kung pagdating po sa expertise, hindi ko po masabing ako ay worthy para magturo po sa karamihan sa inyo ngayon na ika nga po ang tatagal na pong mag-aasawahan at iba pa nga po ay talagang may mga anak na. Ano po? Pero salamat po sa Panginoon, alam niyo po ang maganda po sa Christianity, ang authority ay hindi talaga experience. The authority is the Word of God. Ang Bible. Kasi mga kapatid, be reminded, sino nga po ang sumulat ng Ephesians? Si Apostle Paul. Mga kapatid, Apostle Paul is speaking to Ephesus. Si Apostle Paul po, mga kapatid, ay isa din pong binata. Single po si Apostle Paul, walang asawa at walang anak. Pero nakapagsulat siya at nakapagturo ng tungkol sa relationship, sa role ng lalaki at sa role ng babae at paging ang mga anak. Hindi dahil ng experience, sa niya hinugot ang kanyang tinuro. Bukod sa katotohanan, he is guided by the Holy Spirit sa pagsusulat. Mga kapatid, ito ang dahilan. You know, this is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. Ang isang bagay na eksperto si Apostle Paul ay ang Ebanghelyo, ang Gospel. At sabi niya, ang Ebanghelyo ang pinaghugutan ko kung bakit ko naituro ang relationship ng mag-asawahan. Ang gospel po mga kapatid, ang mapaghuhugutan natin ng napakaraming aplikasyon sa buhay, kahit at lalo na sa pag-aasawa. And total, ang title po natin, Gospel-Centered. Magsimula tayo sa author ng Gospel. Kung inyo pong maalala, sa mga nandito po last year, February, Love Sunday din po, nagturo po din ako about marriage. At ang aking nga pong title doon last year ay about one flesh in marriage. At ang ating pinag-usapan na verse ay itong verse na ito. Genesis chapter 2, verse 23 and 24. And Adam said, this is now bone of my bones and flesh of my flesh, and he shall be called woman because she was taken out of man. Therefore, shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one
flesh. Ang unang puntos ko po, mga kapatid, na ginamit dyan ay ito. Marriage is from God. Ang marriage ay galing sa Diyos. Kasi mga kapatid, kung papansinin niyo po yung talata, Genesis 2. Sino po pinag-uusapan? Adam. Tama? Sino asawa niya? Si Eve. Right? Okay. Ngayon ang tanong ko ito, bakit may nabanggit na mother and father? Eh sila yung unang tao. Tama? Mga kapatid, just to fast forward, kung bakit nabanggit ang ama at ina sa bahaging yan is because this is an institution po talaga ng Diyos na gumawa ng family. Okay? Na parang dito, ginawa itong modelo ng Diyos, silang dalawa as isang pamilya. Okay? Mga kapatid, tandaan nyo, ang Diyos po ang nagsimula ng idea ng marriage. That's why marriage is from God. Isipin nyo, si Adam, si Eva pa lang, itinuro ng Panginoon ang prinsipyo na ang lalaki at ay iwanan ng kanyang his father and mother at makikisama sa kanyang asawa at sila daw ay magiging isang laman. Okay? Magiging united na sila. Okay? At mga kapatid, yung verse na yan, take note of this. Therefore shall man leave his wife, other hanggang dito sa one flesh. Mauulit po pa yan ng 2 beses sa Bible. At ito yung una. Matthew chapter 19, verse 5 and 6. It is the Lord Jesus Christ speaking here. Matthew 19, 5 and 6. And said, for this cause shall a man leave his father and mother, and shall cleave to his wife, and they twain shall be one flesh. Wherefore, they are no more twain. Hindi na sila dalawa, but one flesh. That therefore God hath joined together, let not man put asunder. Ang pinapagsama ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Mga kapatid, anong pangalawang puntos ko dyan? Hindi lang siya from God, marriage is by God. Ang Diyos po ang nag-iisa ng dalawang laman. Okay? Pansinin niyo po mga kapatid ang talatang ito. Okay? Yan po, naulit po yung verse. They shall be one, yung dalawa ay magiging isang laman. Therefore, they that are no more twain but one flesh. What therefore God hath joined together. Mga kapatid, the question here is this. Tingnan niyo mga kapatid, sino daw po ang nag-isa o nag-join ng dalawang tao para maging one flesh? Ang sabi, ang Diyos. Mga kapatid, hindi ang pastor, hindi ang pari o abogado ang nag-iisa sa dalawang laman na nagpapakasal. Hindi ang bida sa kasal actually ay yung lalaki nagpapakasal at yung babae nagpapakasal. Ano sinong bida? Ang Diyos na nag-combine ng dalawang mag-asawa. Okay? Kaya ano mga kapatid, isang biyaya na tayo pag may Biblia na nauunawa natin ang mga bagay na ito. It is by God. And lastly, ang lesson natin for today, Ephesians chapter 31 and 32, yun din po yung binasa natin kanina. Okay? At ang puntos po natin dito ay, kung yan ay hindi lang po siya from God, hindi lang siya by God, it is for God. Ang marriage po ay hindi para lamang magpadami tayo o para lamang sa sarili mong kagustuhan dahil gusto kong mag-asawa, nalulungkot ako dahil may mag-isa. No. Ang pag-aasawa ay dapat nakakaluwalhati sa ating Diyos. It is for God. Kasi sabi ni Paul sa dulo, mga kapatid, ay, sorry, hindi pa po yan. Sabi niya sa dulo ay, ang pinag-uusapan natin talaga dito is Christ and the church. Marriage is for God. Ang layunin ng Diyos kung bakit pinag-isa niya ang dalawang tao, lalaki at babae, ay upang sa pamamagitan ng dalawang ito ay ma-reflect ang pag-ibig ng Diyos. Ma-reflect ang gospel, ma-reflect ang ebanghelyo. So punta na po tayo mga kapatid sa ating pag-aaral. At unahin po natin ang inuna ni Apostle Paul, mga ladies. Kahit po mga singles, makinig po kayo. Ephesians chapter 5 verse 22. Wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. Ano daw po sabi dyan? Wives. Kapatid, wives. Ang mensahe po ng talatang yan, mga kapatid, ay para sa lahat ng siyempre mga Kristiyanong babae. Kasi siyempre, Bible ito. Lahat ng mga Kristiyanong babae na may asawa. Lahat, as in lahat ng asawang babae. Ito, kahit pa ito ang kondisyon. Kahit mas matanda ka sa asawa mo, para sa iyo ang verse na ito. Kahit mas maabilidad ka sa asawa mo, para sa iyo ang verse na ito. Kahit mas matalino ka sa asawa mo, para sa iyo ang verse na ito. Kahit mas mapera ka, Kathleen ha? Sa asawa mo, para sa inyo ang verse na ito. At kahit mas spiritual ka
sa asawa mo. Para sa inyo ang verse na ito. Okay? Submit. Pansinin niyo mga kapatid, mga lalaki, ang sabi, submit, hindi obey. Submit, hindi obey ha. Dahil ang relationship ng mag-asawa, mga kapatid, is more intimate, more closer, more personal. Hindi to parang dahil ikaw ay boss, dahil ikaw ay... No, dahil ikaw ay mas malakas or what? Submit. At ang sabi, unto your own husbands. Ladies, sabi, kanino ka daw magpapasubmit? Sa inyong sariling asawa, hindi sa kung kanino lang lalaki, hindi sa ibang lalaki, sa asawa mo lang ikaw magpapasakop, sariling asawa. Okay? Anong kaparaanan ng pagpapasakop? Ito yung mabigat. As unto the Lord. I repeat, as unto the Lord. Mga kapatid, wala nang pagtatalo kung dapat ba tayo magpasakop sa Panginoon. Mga babae, wala nang pagtatalunan pa kung dapat bang ang mga babae magpasakop sa Panginoon. Automatic yon. Because when we confess Jesus Christ is Lord, indication na yon na nagpapasakop ka kasi kinikilala mo siya, Panginoon. Ito rin po ang panawagan, mga kapatid, sa mga babae, dahil ito po rin ang sabi ni Apostle Paul sa iba pang sulat niya. Colossians chapter 3 verse 18, Wives, submit yourselves unto your own husbands as it is fit in the Lord. Ito ang nararapat sa Panginoon. Okay? At mga kapatid, para patunayan na hindi po ito opinion lamang ni Apostol Pablo, ito rin po ang sabi ni Apostol Pedro. 1 Peter chapter 2 verse 25, kadugtong ay, ito yung last verse ng chapter 2 and then verse 1 ng chapter 3. 1 Peter, For ye were a sheep going astray, but are now returned unto the shepherd and bishop of your souls. So, sino tinutukoy ditong shepherd and bishop of our souls? Si Jesus Christ, tama? And then verse 1, kadugtong po kasi talaga yan, kaya likewise, ye wives, be in subjection to your own husbands, that if any obey not the word, they also may without the word be won by the conversation of the wives. Okay? Mga kapatid, sabi po dyan ni Apostol Pedro, ang mga babae ay dapat daw po magpasakop sa kanilang sariling asawa. Sinang sinabi ni Apostol Pablo. Pero mga kapatid, ang binigay po ni Apostol Pedro dito ay isang practical purpose. Ano yung practical purpose? Yung pong nandito dito. Okay, basahin ko po sa Tagalog. Upang kung ang ilan ay hindi tumatalima sa salita, ay mahikayat ang walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kanyang asawang babae. Anong pinag-uusapan dito? Mga babae, be in subjection to your own husbands. Bakit? Kasi kung meron kayong asawa na hindi mananampalataya or non-Christian, sila daw po ay inyong maakay sa pamamagitan daw po ng ugali ng asawang babae. So mga kapatid, ang context dito ni Apostol Pedro ay ang kausap ay mga Christians na babae na may asawang lalaki na non-Christians. At ang sabi niya, kung gusto mo silang maakay sa Panginoon, Peter said, magpasakop ka. So mga kapatid, it really means, mga kapatid, na ang disenyo po ng ang babae na magpapasakop sa kanyang asawang lalaki ay hindi lang po designed for Christian couple. Inulit ko, hindi po ito design lamang for Christian couple. Kasi kahit unbeliever pa yung lalaki, ang sabi po ng Bible, ang babae ay dapat magpasakop pa rin. Tingnan niyo po yan, mga minamahal. Ano po? At ito po, diniin pa ni Apostol Pablo ng mas matindi. Okay? Nung kanya po itong binanggit sa kay Titus, ano po? At para din po ito ay sundan ng mga susunod na henerasyon. Okay. Yeah. Yan po, din po as head of the church, and then Titus ba? Hindi. Okay. Ang sabi po sa Titus, nalitan ba? Hindi. Ang sabi po sa Titus, mga kapatid, yan. Sabi po dito, pasakop sa kanyang asawa upang huwag malapastangan ang salita ng Diyos. Basahin ko po mismo sa Biblia. Titus chapter 2 verse 3 and hanggang verse 5. Ito po yan, mga kapatid. Titus chapter 2 verse 3 to 5. Ito po ang sabi ng Bible. For we ourselves were something foolish, disobedient, deceived, serving others. Tama ba? Hindi, sorry, mali. 3 to 3.
Yan. Yan. The aged woman likewise, that they be in behavior as becometh holiness, not false accusers, not given to much wine, teachers of good things, that they may teach the young women to be sober, to love their husbands, to love their children. Verse 5, be discreet, chaste, keepers at home, good, obedient to their own husbands, that the word of God be not, ano nakalagay? Blaspheme. Sa Tagalog, pasakop sa kanyang asawa upang huwag lapastanganin ang salita ng Diyos. Why? Kasi nga po, ang pagkakabanggit po ni Apostol Pablo dito, dahil nga ang disenyo ng Diyos, ng ating Panginoon ay hindi, ika nga po ay, kung paanong si Kristo ang head ng church, ang husbands ang head of the wife. Okay? That is the design ng Panginoon. At mga kapatid, sabi ko nga, hindi naman tayo mas tatalino pa o mas gagaling pa sa Panginoon. Tama po? Okay? Kung may design ng Diyos, yun ang sundin natin. Okay po? Yun. And then mga kapatid, isa pa sa bahaging yan, malinaw po sa verse 24, ang bahagi nito. Therefore, as church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands in what? In everything. In everything. Mamaya, lilinawin natin po yan. No? Sabi po, yung pong as dyan, yung as, ano po? Sa Tagalog, kung paano, sa Greek word niya ay hosper, na ibig sabihin ay just as, exactly like. Okay? So mga kababaihan, isa po sa dapat nating alam, paano ba tayo nagpapasakop, paano ba nagpapasakop ang church kay Jesus Christ? Yun ang muna unang tanong. Kasi, inihalin tulad ang babae sa church at ang lalaki kay Christ. Sabi, kung paano ang church ay nagpapasakop kay Kristo, ganoon din ang asawang babae sa kanyang asawang lalaki. Ito po ang isang malinaw na halimbawa. Luke chapter 9, verse 23. And he said to them all, if any man will come after me, ano sabi? Let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Mabatid, isa po sa mga pinagagawa sa mga mananampalataya sa church, sa pagsunod sa kanilang Panginoong Hesukristo is to deny themselves. Deny themselves. Humbleness, humility. Hindi inuuna ang sariling kagustuhan, ano ba? Kundi ang kagustuhan po ng sa Panginoon. Mga minamahal kong mga kababaihan, sabi ko nga kanina, kahit mas matalino ka o kahit mas kumikita ka kaysa sa asawa mo, ang panawagan po sa atin ng Bible, ng Diyos mismo, ay tayo po ay magpasakop. Ano po? I know, mahirap man, o feeling man natin ay unfair, pero tandaan nyo ito mga kapatid. Ito'y pinagagawa sa atin ng Diyos. Pinagagawa sa atin ng Diyos. At syempre, kung pinagagawa niya ito sa iyo, alam niyang hindi mo ito ikakapahamak. Okay? There's always something to learn sa bagay na yan. You might ask, Pastor, paano pag mali or sa papalayo sa Diyos ang sabi sa akin ni Mr.? Okay? Siyempre po, may limitasyon. Bakit? Kasi po, sabi nga natin binasa, gaya ng sa Panginoon. Okay? Meaning, dapat nasa katwiran at hindi sa ikasasama. Why? May ganito na rin pong sinabi sa Bible. Ito po yung bahagi kung saan si Peter at si John ay sabi ng mga Fariseyo, huwag kayong mangangaral sa pangalan ni Jesus. Ano sabi nila? Peter and John answered and said unto them, whether it be right in the sight of God, na makinig muna sa inyo kaysa sa Diyos, inyong atulan. Ano sabi ni Peter at ni John? Hindi maaari na makikinig muna kami sa tao kung may malinaw na utos ang Diyos. Tama? Halimbawa ka naman, nasabi sa iyo ng iyong asawang lalaki, huwag kang sumimba. Alam mo, hindi yung kalooban ng Diyos. Tama? Sino susundin mo? Ang Panginoon o yung asawa mo? Gets? Yun po ang ibig sabihin ng pagpasakop na nasa katwiran. Okay? Denying ourselves, hindi yun na nasabi. Pero take note mga kapatid, hindi po ito isang suggestion lamang ni Pablo sa mag-asawa, sa asawang babae. Ito po ay utos dahil inuulit ko, disenyo ng Panginoon. Okay? Tapusin na natin. Okay na, guys, okay na. Di ba? Well, di ba? Kasi mga kapatid, bagaman na-establish na natin ang authority ng lalaki sa marriage dahil siya nga po ang inihalintulad kay Christ,
Hindi ibig sabihin nun, mga lalaki, ay dapat na tayo mag-celebrate. Dahil ang mga susunod na talata na inilatag ni Pablo ay mas mabigat na responsibilidad. Opo, kaysa sa babae. Ang babae, yes, ang kanya lang feeling ay unfairness. Minsan parang nakaka-frustrate. Pag naman, parang kahit alam mo mas tama yung suggestion mo. Right? Okay? Sabi ng narinig kong, ano nga tawag doon? Parang biro. Sadyang, ang sabi sabi nun, sadyang ang babae ay pinapatungo ng Diyos. Bakit? Para masampal ng Diyos yung lalaki ng walang harap. Yun ang sabi ng narinig kong joke. Kaya ito, dapat tao po yung babae para makampal ng Diyos yung lalaki pag kami maling ginagawa. Okay? Yan. Okay. Punta po tayo. Kidding aside, mga kapatid, hindi po biro ito ha. Kasi, ang sabi po, pansinin nyo ang sabi ni Pablo sa mga lalaki. Husbands, love your wives. Ay, madali yan, pastor. Basta pakainin ko lang yan. Hindi po, mga kapatid. Even as Christ also loved the church and gave Himself for the church. Ibibigay niya ang kanyang buhay sa babae. Mga lalaki, mga kapatid. Pansinin nyo, ang utos ni Apostol Pablo sa mga lalaki. Hindi ang utos na automatic na response sa pagpapasakop ng babae. Ang sabi ay, mga lalaki, alipinin ninyo ang inyong mga asawa. Hindi naman yung sabi. Mga lalaki, kontrolin nyo ang inyong asawa. Hindi. Ang sabi sa utos, love. Meaning, mga lalaki, ibalik mo ang reward ng pagpasakop ng asawa mo sa pamamagitan ng pagmamahal sa kanya lalo. Amen po ba, mga magpasakop ng babae? Amen. Yan, o. Tingnan niyo po. Mga kapatid, ang sabi, ibigin mo kasi yun yung reward ng pagpapasakop niya. Mga kalalakihan, mga kapatid ko, kapwa ko kalalakihan. Tandaan mo nung yan ay iyong niligawan, hiningi mo yung kanyang puo, pinaibig mo yan. Right? Nasaan na yung mga sinabi natin? Kasama ko. Nasaan na yung mga sinabi natin? At saka kapatid, tandaan nyo ito ang mga babae, pansinin nyo sila, pag sila nagkasama-sama, masaya mga yan, kwentuhan, kung ano na pinag-usapan. Alam nyo po ba, nung yan ay iyong inasawa, na wala na yung mga katsikahan yan? Ikaw na yung kausap niya, tapos hindi mo pa kinakausap. Malaki ang sinakripisyo nila para sa atin. Anong dapat magawin? Love them. Yung nawala na parang hinahanap nila kasiyahan, sa iyo na yung dapat nila makukuha. Love them as Christ loved the church. Okay? At ang matindi yan mga kalalakihan, ang love po na ginamit dyan ay hindi po basta phileo, hindi basta eros, yan po ay agape, mga kapatid. Yung ginamit din mismo ng John 3:16, for God so loved the world. Ang ine-expect na pag-ibig ng lalaki sa kanyang asawang babae, kagaya ng pag-ibig ng Diyos sa tao. Kapatid, mga kapatid, hindi biro yan. Matindi po yan, mga minamahal. Most intensified and highest form of love commonly used to describe the love of God, mga kapatid. Actually, mga kapatid, hindi ko na kailangan laliman pa ang pag-aaral sa pag-ibig ng Diyos dahil mismong nakalagay na po sa ating text, mga kapatid. Husbands, love your wives even as church, as Christ also love the church. Okay? Mga kapatid, pansinin niyo just to give you an example, kung paano inibig ng Diyos ang mga tao sa kabila ng lahat, gamitin natin ang Romans chapter 5 verse 8. But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Tingnan niyo mga kapatid, ang sabi po ng talata, habang tayo daw po, ang church ay makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Ibinigay ng Diyos ang kanyang pagmamahal through Christ habang tayo po ay mga makasalanan. Habang tayo ay hindi karapat-dapat mahalin. Habang tayo marurumi. Habang tayo ay mga pangit. Habang tayo ay mga makasalanan at talagang lusak at ang ating ginagawa. Ang sabi ng Bible, minahal tayo at ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. So mga kapatid ko, mga minamahal, anong paalala sa atin dyan? Wala kang may dadahilan. Ano? Kahit halimbawa, si Mrs. ay lumaki. Si Mrs. ay kumulubot ang mukha. Malosyang o kung ano man. Wala kahit anumang dahilan, dapat mahalin mo siya. Oo.
Kahit pa. Hindi na ako magsasabi na marami example, baka kayo mag-away pa dyan. Oo. Ano niyo po mga kapatid ko, ang minamahal? Look at the love of Christ. Sinasabi natin ito ay unconditional. Yan po ang hinihingi sa ating mga kapatid. Ano po? It is a willful love. Pag-ibig na hindi nakadepende sa kalagayan ng iniibig. At pag-ibig na kailanman o anuman ay walang makapag-hihiwalay. Kaya mga lalaki, sa mga lalaki po, napakalaki ang responsibilidad pag may mga naghihiwalayan. Tingnan po ang sabi ng Romans chapter 8, verse 39, 38, and 39. For I persuaded that neither death, nor life, nor angels, principalities, nor powers, nor present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Nothing shall separate us through Christ Jesus, mga kapatid. Ang sabi ng Biblia. Men, ito yung uri ng pag-ibig na hinihingi sa atin ng Diyos. At alam niyo, sobrang dami ko pang pwedeng pag-usapan, basta ang topic po ay love of God. Pero mga kapatid, sabi nga ni Pablo, ang pag-ibig ni Kristo ay hindi masayod ng kaalaman. Alam niyo po, mga lalaki, marahil may natutuwa pag kadalasan ng mga lalaki pagka pinag-uusapan ay lalo na sa Pilipinas pagka pag-usapan ay mga pagpapasakop ng babae, ganito ganyan, nagkakabiruan, nagkakataon, nagiging biro, ano po. Pero alam niyo po mga kapatid, aware po ba tayo na ito din mismo yung dahilan, ito rin mismo yung katotohanan, na mas lalo tayong mas lalong lalaki ang ating ipagsusulit sa Panginoon balang araw. Okay? Yung expectation ng pag-ibig mo sa babae, sa kanyang pupapasakop, ang lalong nagpapalaki ng iyong ipagsusulit sa harapan ng Diyos balang araw. Tingnan niyo po sabi ng 26 and 27. Basahin muna po natin. That he might be sanctified and cleanse it with the washing of water by the word, that he might present it to himself a glorious church. Look, ang sabi ng Bible, ihaharap daw po ni Christ ang church sa kanyang sarili na glorious church. Ano yung characteristic ng glorious church? Not having spot, nor wrinkle, hindi naman po yan talagang kulubot. Kasi natanda tayo, tinutukoy dyan yung kanyang buhay bilang Kristiyano. Dapat siya'y malinis, dapat siya'y maayos, dapat siya'y banal, or any such thing. But that it should be holy and without blemish. Mga kapatid, mga kapwa kalalakihan, tingnan niyo po mabuti ang talatang yan. Sana po inyong maramdaman ang matinding bigat na inilalagay sa atin ng Diyos sa ating mga kamay. Yes, ang church ay lugar kung saan tayo, ika nga po, ay napapakain espiritual. Pero mga kapatid, hindi pala purong responsibilidad ng church ang pagdidisipulo sa asawa mong babae. I repeat, mga kalalakihan, hindi responsibilidad buo ng church na pakainin espiritual ang paglago ng iyong asawa sa church lamang. Dapat dinidisipulo mo din daw siya para maiharap siya sa Diyos na walang dungis. Mga kapatid, dapat ikaw ang pastor ng pamilya mo. Dapat ikaw ang nangunguna sa paglalapit sa kanila sa Panginoon, lalo na si iyong asawa. Okay? Kung paano ibinigay ni Kristo ang kanyang sarili sa iglesia, ay ganon din naman ang lalaki sa kanyang sariling asawa. Tanong po, gaano at hanggang saan ang kaya niyong ibigay o kaya nating ibigay mga lalaki si iyong sariling asawa upang maiharap lamang siya balang araw sa Panginoon na hindi mapapahiya? Just to give you a biblical example, mga kapatid, si Adam at Eve, sa ating pinag-aralan last time, sino po ang kinausap ng ahas? Si Eva. Sino po ang umuo sa ahas? Si Eva. Sino pong unang kumagat sa prutas ng pag-aalam ng mabuti at masama? Si Eva. Sino nag-alok kay Adan? Si Eva. Tama? Kumain din si Adan. Pero tingnan niyo po ang sabi ng Romans chapter 5 verse 12. Kanino ibinigay ang accountability? Ibinigay ang accountability. Romans chapter 5 verse 12, ang sabi, kung paano pumasok ang kasalanan sa sanglibutan sa isang lalaki, sa isang tao, to a man. Okay? Ang responsibility at accountability sa pagkakasala ng buong sanglibutan ay hindi kay Eva ipinangalan,
kundi kay Adan. Kasi siya yung lalaki. At tingnan niyo po, nung kinain na nila yung prutas, mga minamahal, sinong unang hinanap ng Diyos? And the Lord God called unto Adam and said unto him, Where art thou, Adam? Alam niyo mga kapatid, just using this verse, iniisip ko lang, arin na may sarili ko lang pong ikangay imaginary na posibleng mangyari sa langit. Ano po? Wala to sa Revelation ha. Akin lang po ito. Na-imagine ko, may posibilidad. Pagdating sa langit, ang unang haharap sa hukuman ni Kristo sa doon sa judgment seat of Christ, sa Bema Judgment, yung award, yung mga corona, malamang-lamang mga babae muna na may asawa. Eh biglang humarap si Kathleen. Example lang ito ha. Nung makita si Mrs., napag-alaman ng Diyos, hindi nagbibigay, hindi nasimba, hindi nagpe-pray, hindi nag-social winning. Ano po? Siguro lang naman, after niya hukuman ng Diyos, ang sunod na gagawin ng Diyos, Where art thou, Rachel? Bakit mo hinayaang ganito ang asawa mo? Minahal mo ba ito? Bakit? Kasama siya sa pagsusulit ko. Mga kapatid, mga minamahal kong mga kalalakihan, hopefully, ay nararamdaman natin ang malaking bigat sa bahagi nito. Ikaw ang unang hahanapin ng Diyos. Iyon tinatanong pa ang iyong asawa, concern pa ba tayo sa ating mga asawa? Hindi lang kung gutom ka na ba? Gusto ko ba sa Shopee? Hindi lang po yun ang pagpapakita ng pagmamahal. May harap natin sila sa Diyos na walang dungis. Verse 28 to 30. Hindi ko yata nilagay. So, hindi na lang nagbabasahin. Ang ibig sabihin lang po ni Apostol Apostol Paul doon, ako ang tao ay minamahal ang kanyang sariling katawan. Nililinis niya. Tama? Kung si Kristo ang ulo ng iglesia, mahal niya ang kanyang katawan. Kung mahal ng lalaki ang kanyang sarili, dapat mahal din niya ang kanyang asawa. Kung paano niya mahalin ang sarili niya, ganun dapat niya minamahal ang asawa niya. So basic analogy, it means Christ take care of His church. Okay? Kaya niya ito kinamatayan, not because of selfish gain, mga kapatid, kundi dahil sa ikabubuti at sa ikagaganda ng kanyang iglesia, ng kanyang asawa, which is the church. Okay? So mga kapatid, ano ang practical illustration na example nito? Kung ang asawa ko ay gusto kong halimbawa ay siya ay modest magdamit, nagbibigay, nagpe-pray, hindi ko yun ipagagawa sa kanya dahil gusto ko lang ipakita sa tao na ako'y mabuting asawa. Hindi. Kundi dahil mahal ko siya. Okay? Hindi po pan-display ang iyong asawa para masabi ko, napakabuti ng mga asawa ni brother. Hindi po. Kundi dahil mahal mo talaga siya, whether kung ano nang sasabihin ng mga tao. Yun po ang ibig sabihin nun. Okay? Kaya nga po, sabi po ni Charles Spurgeon, a man must love his wife better than himself, for she is his better half. Yes. Alam niyo po mga kapatid na ang ating asawang babae, ang reflection din kung bakit tayo ayos. Tama? Tingnan po yung kasabihan ng sanglibutan. Ano sabi ng sanglibutan? The secret in the success of a man is a woman behind him. Okay? So, ang tanong ko sa mga singles, handa po ba kayo sa ganyang sakit ng ulo? Nagpe-pray, Lord, bigyan po ako. Handa ka na ba dyan? Handa ka na mo pasako. Hindi pa nga marunong pasako sa magulang, sa asawa pa. Mga kapatid, look at this verse, 31 and 32. Marriage reflects the gospel of Jesus Christ. How the church submit to Christ, how the Christ loved the church for God. Kaya po, ang sabi mo nga, marriage is for God. Alam niyo bang, ito nabanggit ko na last year, alam niyo bang sa loob po ng marriage, mga kapatid, sa loob ng marriage, ang best place upang tayo ay mamold in the image of Christ? Opo.
Yes, ulitin ko. Sa loob ng marriage, tayo po pinakamamomod para tayo ay maging image of Jesus Christ. Bakit? Hindi ka pwede agad umalis. Right? Hindi ka pwede agad tumakas. Sa church, pwede kang lumipat. Tama? Sa pamilya mo, pwede kang magpakalayo. Pero sa marriage, hindi ka basta aalis agad. Kaya diyan ka talaga mahuhubog ng Diyos. Sabi ko nga po last year, ulitin ko. Narinig ko ito sa isang preacher. Typically, ang ibibigay sa iyong asawa ng Diyos ay yung ibang-iba sa gusto mo talaga. Kung akala mo siya yon, halimbawa, yung mga ideal mo. Kung naasawa at nakilala, hindi pala. Okay? Kapatid, dito ka huhubugin niya upang maging imahe ni Jesus Christ. Paano po, pastor? Ano pong ibig niyo sabihin? Tukates, makinig mabuti. Paano mo nga naman matututunan ang unconditional love kung ang napangasawa mo ay na-meet lahat ng conditions? Paano mo matututunan ng mercy kung ang naipakasal sa iyong tao ay kailanman ay hindi nagkakamali at hindi nahihirapan at hindi ka nasasaktan? Paano mo matututunan ng grace kung ang nakapakasalan mo ay taong deserving ng lahat ng mabuting bagay? You are married to a person who does not meet all the conditions so that you may learn how to love unconditionally. You are married to a person who needs mercy that you may learn how to give it. You are married to a person who in times you feel he or she does not deserve you, for you to learn to pour out grace upon that person. Kaya salamat po sa Panginoon. Singles, kung talagang sinasabi mong tinawag ka sa pag-aasawa, ang una mong gawin, magpakatulubhasa ka sa Ebanghelyo. Paano ako minahal ni Kristo? At paano nagpasakop ang church kay Kristo? Mga kapatid, ang gospel ang ating pagkuhanan. Mga kabataan, singles, ang gospel, ang Bible, ang pagkuhanan natin ng idea, hindi K-drama. Biglang pagka nagkasalong at nagkabangga, biglang mag-i-slow mo. That is idealistic, that is fantasy. In marriage, hindi ka lang basta dapat fall in love. You commit your life. Ikunukumit mo talaga ang iyong buong buhay, not just to your spouse, but to your Savior, Jesus Christ. Ano po? Tama din yung sabi ng matatanda. Hindi yan parang kaning mainit pag isinubo iluluwa. Right? At ito po, napakagandang quotation from Pastor Vodi Boca. We get married and have our first conflict and we think we must have married the wrong one. Pagka naman nga daw nagtalo, nagkamali ako, hindi ito talaga asawa ko. No. Because, at bakit nga ba ganun ang generation at ang mga tao? Because we have watched too many movies. When two sinners get together, the idea is happily ever after. But in reality, mga kapatid, really, it is forgiveness ever after and reconciliation ever after. Kaya po, actually, tunay yun. Salamat po sa 2 taon ng pagtitiisan. Biblical pala yun. E dyan naman eh. Bakit? Kasi tayo parehong makasalanang pinag-isa ng Diyos. Tama? At para matutunan natin magpatawad, umunawa, pagmahal, unconditionally. Oo, mga kapatid ko. And last verse na ating sisilipin, bago tayo matapos, lalo na po sa mga singles at magpapakasal pa lang. Ano sabi ng Biblia? Ba't nag-ibang font? For 1 Corinthians 7 verse 14. For the unbelieving husband is sanctified by the wife, and the unbelieving wife is sanctified by the husband. Else were you children unclean, but now are they holy. Okay, mga kapatid. Hindi natin bubulayin yung ibig sabihin ng talata kasi may context yan. Pero gusto kong pakita sa inyo, anong terminong ginamit ni Apostol Pablo sa mga asawang ito? Unbelieving husband and unbelieving wife. Look, ang kausap po dito ay mga Kristiyano. At ang pinapayuhan ni Pablo ay mga Kristiyano, ano? At ang bakit niya yung sinabi dahil may mga asawa silang unbeliever, right? At anong kausap? At ano sabi? Ang tawag ay husband and wife pa din. Okay, anong gusto kong idiin dyan mga kapatid?
Ang sitwasyon dito ito, most probably, naligtas yung mga yan, sila may asawa na. Right? The question is, noong sila yung mga unbelievers pa, di pa sila Christians, paano sila kaya ikinasal? Anong uri kaya ng ceremony ang kanilang ginawa? Sa malamang-lamang, hindi Christian ceremony. Tama? Tama? Eh di naligtas yung asawang babae, okay naligtas yung asawang lalaki. Ngayon, may unbeliever silang kapartner. Pero tingin po ang tawag ni Pablo, asawa pa din. Tama? What's my point? Meaning, hindi importante sa Bible kung ano yung naging ceremony. Ano importante? Ang mahalaga, yung marriage. Ano yung hamon ko? Maraming Kristiyano, maraming tao. Malaki ang ini-invest sa wedding ceremony, malaking pera ang ibinibigay sa wedding ceremony, pero hindi nabibigyan ng halaga. Yung marriage mismo. Iba ang wedding sa marriage. Ang wedding yung ceremony, ang marriage yung kayong dalawa. Kapatid, what my point? Hindi po mali na gumastos, karapatan nila yun kung gusto nila maging masaya. Ang tinutukoy ko ito, paano natin pinaghahandaan? Mga singles, paano mo pinaghahandaan ang pag-aasawa? Inihanda mo ba ang sarili mo bilang babae as a church na magpapasakop sa asawa mo? At ikaw, lalaki, paano mo inihanda ang sarili mo as a husband like Christ loved the church? Mga kapatid ko, mga minamahal, SOBC, ipanalangin natin na ang mga marriage na meron tayo ngayon at magkakameron pa ay God glorifying, Christ exalting, and Spirit-filled relationship. A gospel-shaped relationship. Tayo pong lahat ito mga tumikit at tayo pong manalangin.